sa gihapon gihatagan ta sa Ginoo dugang paadlaw sa atuang kinabuhi. Salamat po ta sa Ginoo sa panahon nga iyang ihatag na nato karon. Diin kapaminaw ta sa iyang pulong o gatong panginaot na unta taga-ata sa Ginoo dugang pangkaalam para masabtan nato ang iyang mensahe. Ining ka butagon niya. Ang ato ang month karon is bear months na ta. Tungkol ta sa bear. O karon naman sa September is the Kamakop month. Ang ato ang series of messages karon naman gikan kini sa fourfold gospel of the Kamakop. Nga mao'y gihatag niya sa tanang kasimbahanan nga mao'y ato ang sentro sa ato ang mensahe karon. So, kung ang Bible ana siya gitawag nga kanang four gospel or gitawag synoptic gospel from Matthew, Mark, Luke, and then later on si John. Ang Kamakop na apod siya fourfold gospel. Jesus is Savior, Healer, Sanctifier, and Coming King. Pero tungkol kay karong month of September, 5 Sundays man siya. So ang unang Sunday, ang atong mensahe karon is the supremacy of the Lord Jesus. So naagihapon ni sa kanang handout sa Kamakop o ang atong mensahe karon gikan ni sa Kamakop. Gi-revise lang nako gamay, gisibo lang sa ato ang sitting din sa church. Pero actually sa Kamakop gini siya. Ang atong tema is the supremacy of Christ. Usa ka higayon, nangutana si Jesus sa iyang mga tinunan. Kinsa ba ako alang kaninyo? Usa sa iyang mga tinunan miingon, ikaw ang usa ka maayo nga tawo. You're a good man. Ang uman po din ingon nga ikaw siguro usa ka propeta. And then, aduna po'y nagaingon, ikaw ang usa ka banggiitan nga magtutudlo. So, nagandaghan sila o klase sila o mga definition about the Jesus. Pero si Pedro miingon siya, Lord, ikaw gyud ang Mesiya. So, murag naka duol-duol gyud ang itubag ni Pedro ngadto kang Ginoong Hesus. Jesus introduces his supremacy. Ang iyang pagkalabaw. Siya mismo ang naga-introduce niini base sa mga verses na ako ang basahon. Una-una, diha sa John chapter 8 verse 58. Nagaingon, sa wala pa si Abraham, mauna ako. So, kung akong tanawon, sa pagkatao ni Abraham from the Old Testament, nato sa pagkatao ni Jesus Christ, layo kayo. Pati layo pila ng mga dekada, ang pagkatao ni Abraham ay pagkatao si Ginoong Hesus. Pero diya sa John chapter 8 verse 58, ingon siya, sa wala pa si Abraham, na ako. So, wala siya sa verse, nga din si Jesus Christ, nag-introduce sa iyang supremacy. Mas labaw pa siya kang Abraham. Second verse is sa Revelation 19 verse 16. Nagaingon, diha sa iyang bisti o diha sa iyang pagpaa, siya may ngalan nga nasulat, hari sa kaharian o Ginoo sa kaginoohan. So, niinin na po na verse, si Jesus Christ, nag-claim na po siya na siya ang great king and greater than King Solomon. Kung ano tanawon, sa tanan mga hari na hindi kalimutan na way makalupig ni King Solomon. In terms sa iyang wisdom,
alam o sa iyang kanang kabantugan. Si King Solomon ang pinaka-highest king. Pero si Jesus Christ, iyang i-claim na mas dako pa siya o greater pa siya kaysa kay King Solomon. So, ang Biblia, nagasugilon nga si Ginoong Jesucristo walay katapusan, labaw siya nga hari o Dios. So, muna, niining mga bersikulo nga ato ang gibasa, atong makita nga nagpakita lamang nga atong Ginoong Jesucristo nga atong gialagaran, Ginoo sa tanang Ginoo, Dios sa tanang Dios, o hari sa tanang mga hari. Karong kabuntagon mga igsoon, atong paghisgutan the supremacy of Christ. Wala atong makita Hebrews chapter 1 verse 1. First, Jesus is above the prophets. So, supreme pa siya, labaw pa siya kaysa mga propeta. Verse 1, kasama na to. Sa daghan ug nagkalain-laing mga paagi, ang Dios mingsulti kaniadto sa karaang kapanahunan, ngadto sa ato ang mga ginikanan pinaagi sa mga propeta. Mga kaigsuonan, ang mga propeta kaniadto sa labi na sa Old Testament na time, mao kini gipili sa Dios nga inibitaw mubutyag sa mga panghitabo sa umaabot. Mao na nga ang mga hari sa Israelites sa una, naadyo na sila'y prophet. O every king nga naa sa maong kingdom, kinsa may mga hari diha, naay kinay prophet sila. Kaya ang mga propeta, mo na mo istorya dito sa hari nga gikan po sa Dios. O gikan sa Dios, nasa mensahe sa hari, ipaagi niya sa propeta. Then ang propeta, mo'y maadto dito sa hari. O ang gamiton sa Dios nga instrumento sa pakikistorya sa mga Israelinon, mao ang mga propeta. Dili man mo diretso Ginoo istorya atong mga tao na dito man siya moagi sa propeta. So, kining mga propeta sa una, nagatudlo sa katawhan sa Dios, mahitungod sa kamatuoran, mahitungod sa kahayag sa Dios, o sakripisyo sa sala. So, muna yung mga rules sa prophets na dito, sa Old Testament. Nanong labaw si Ginoong Jesucristo nila? Nanong mas above pa siya sa mga prophet? Supreme pa siya sa mga prophets? Tungod kay si Ginoong Jesucristo ang kamatuoran, si Ginoong Jesucristo ang kahayag, o si Ginoong Jesucristo ang nagsakripisyo aron mahugasan ang sala. Dili lang sa mga Hudyo, kundi sa mga Gentiles na sama kanato. Samantala, ang mga propeta, igo lang sila mo istorya nga mahitungod sa kamatuoran, mahitungod sa sakripisyo. Pero ang nagsakripisyo si Ginoong Hesus, wala man ang mga propeta nagsacrifice. Dili man ang mga propeta ang kamatuoran. Igo lang mo sila nag-istorya. Si Jesus, siya ang kamatuoran. Siya ang nagsakripisyo. Siya ang kahayag sa kalibutan. So, mga magayota, si Jesus is above sa mga prophets. Sa Hebrews chapter 1, verse 3, nagaingon, naglarawan siya sa himaya sa Dios, o diha gayud kaniya ang kinaiya sa Dios. Siya maoy nagpuput sa tibuok universo, pinaagi sa iya hanggang hanang pulong. Tapos niya hugasi ang mga tao sa ilang mga sala, milingkod siya sa tuo sa Dios dito sa langit. So, kung natong tanawon, dideklarar sa Bible nga si Jesus mo'y buhi ulang buhay sa himaya sa Dios. Walay nang nakakita sa himaya sa Ginoo. Dili ta pwede makakita. Pero kung nakakita ka kang Ginoong Jesucristo, mauna ang ulang buhay sa himaya sa Dios. Second, Jesus is above all of His creation. Mas labaw pa siya
sa tanang binuhat ni ining kalibutan o bisan mismo ang kalibutan. Mga kaigsuonan, ang atong technology karon mao kini saksi unsa ka kahibulungan ang mga binuhat sa Dios nga dili nato makita sa atong mga mata. Oh. Pero sa technology makita nato. Like for example, ang mga planets, planeta, wala may bisan usa nato dinhi nga nakakita og planeta. Di ba? Ganun nakita na to. Tungkol sa technology, no? Nga, mo din na siya forma sa planet, di kayo. Oh. Then, muna bituon. Kita, nagbituon sa langit, mga eh. Pero kung ipadulaan nyo ba, ang akong nakita sa bituon, hayag lang. Pero dito sa duol, wala nakikita. Pero nakita na taro na to, tungkol sa ito, technology. Teknolohiya. So, kanang tanan, mga igsoon, mao kanay kahibulungang binuhat sa Dios. Makita sa atong mga mata tungod sa gitawag technology. Ang tibuok nga kalibutan o ang iyang katahom niini maoy katingalahang gahom sa magbubuhat. Wa-appreciate nato ang unsa kagamanan ng Dios kung makita nato unsa iyang binuhat. Di ba? Kung ato tanawon ang mga bilang ng mga planeta, pagkita na ito, kanino ito eh. Ma-appreciate na ito. Sa kayo nagbuhat, anin? Tanawa na yung pan. Yan yung itong langgam. Hindi langgam, piting gamaya kay kuto. Pero hanong makahimo sila o bindot kayong salag. Nga ka ng salag na ilang himuon, di kita kayo kibalo ang ugama. Pero tingkutihan kayo. Pero hanong makagamangan? Wala ka nabilib sa langgam. Asa ta nabilib, asa ta mangutana, kinsa kay nagbuhat ani no kanang kating gamay ang utok makahimo man siya ani paggama o kuan paggama og salag nga di ba ko sila puro na. Oh. Dili tinuod nga ang kalibutan is nature. Ano acceptable na siya tungod kay ang word nga nature kinaiyahan dili man-made. Amo na yung meaning siguro sa tuwa. Pero dili sa nature, ang kalibutan, dili sa nature, tungkol kay adunay nagbuhat niya. Dili siya ingon nga nikalit lang siya kabutang niya. Adunay nagbuhat sa kalibutan, and it was called Creator. Adunay Creator sa kalibutan, wala lain ang ato ang Diyos. Ang rason nga nung namugna ang katahom sa kalibutan nga mao ang mga butang ng ining kalibutan na walay lain tungod kay Ginoong Kristo. Amen. He is above all of His creation. Amen. Namugna ang kalibutan tungod kay Ginoong Hesus. Colossus 1:16. Kay pinaagi kaniya gibuhat ang tanang mga butang diha sa langit o dinhi sa yuta. Makita o dili makita, mga lingkuranan nga haranon o kagahom o pamunuan o pagbulutan ang tanan mga butang gibuhat pinaagi kaniya o alang kaniya. Ang kamatuoran mga kaigsuonan, si Jesus diha ng daan sa wala ka nabuhat ng kalibutan. Kaya ang kalibutan namugna man tungod kang Ginoong Kristo. Ang tanang butang sa kalibutan ilawom sa iyang kamandugan. Gano man nga diya sa Bible na record nga ang bagyo nituo man kang Ginoong Kristo. Di ba sa diha nga ang dito sila sa dagat tapos adunay na ko kayong bagyo nga niabot gibadlong ni Ginoong Kristo nituo man. Pero ni ining kalibutan wala hindi bisan isa ka tao pwede mo badlong sa bagyo. Bisan pa ang ato ang presidente sa Pilipinas. Dili siya pwede mingon nga by the authority vested on me in the Republic of the Philippines, I command the storm to stop. Wala. Wala yung bisan usa except lang siguro ni Kibuloy kung tinoto yung ngayon. Oh, hindi stop niya.
Pwede po na sa inyo pagto. Ito po mo to. Okay, po. Pero wala yun. Si Ginoong Jesucristo ra, sa diya nagibadlong niya ang bagyo, wala maglangan ang bagyo, may undang dayon siya. Nga naman, because He is supreme over the storm. Mas labaw siya sa tanang mga panghitabo o tanang butang ni ining kalibutan. Kung sa katamis na kamatuoran mga kaigsuonan nga ang nagakupot sa kalibutan ngadto sa iyang makamot, maupod ang nagakupot sa atong kinabuhi mahitungod sa nahigugmaon niyang kamot. Di ba? Siya ang nagkupot sa atong kinabuhi. Siya po ang nagkupot sa kadako sa kalibutan. Maupod nga kamot nga nagkupot sa atong kinabuhi. Amen. Sa kanindot pamalandungon. Muna giingon nila, giingon sa kantaw, balawan ni katahapon, gisulat raman. Si Jesus labihan kadako nga kaya niyang imaniho ang kalibutan. Pero labihan po siya kagamay nga mapuyong sa atong kasing-kasing. Pagkanindota sa atong Ginoo. Third, Jesus is above all angels. So, kung atong tanawon, makita nato ang pagkalabaw sa atong Ginoong Hesus, labaw sa mga propeta, labaw sa mga pastor, mga pare, labaw siya ang pangulong pare, labaw siya sa tanang binuhat, hindi kalimutan na. O karon labaw siya bisan sa mga anghel. Kibalo ba ta mga kaigsuonan nga ang mga anghel dili siya pareha nato kadaka. Dili siya parehagsay sa Pilipino. Di po siya parehagsay sa Amerikano, mas takot pa siya. Ang mga anghel, mga dagko ng mga tao, kusgan, gamhanan, o usaha lang ka anghel, pwede niya buntugon ang mga kaning powerful kaayo ng mga kanasuran. Ano na ako sa Bible, dalipon ko pa sa to. Nga usa lang ka anghel, misulong siya sa mga bilang ng mga libo ng mga bangitang mga sundalo. O nahulog o kamatay. Yun na nakagamhanan ang mga anghel ng Isod. Usa lang ka anghel. Apan, ang tanang anghel nga labihan kagamahanan nagdayeg sa Dios. Nagsimba sa atong Ginoong Jesucristo. Ngano? Ngano gisimba nila si Ginoong Hesus? Tungod kay si Ginoong Jesucristo, labaw pa sa mga anghel. Labaw pa ang iyang baon sa mga anghel. Wala ko atong masahon ang Philippians chapter 2 verse 10. Nagaingon dali. Aron nga sa ngalan ni Hesus ang tanang tuhod magapiko dito sa langit. Isa pa rin ko sa langit. Isa rin ko sa langit. Mga angels, mga anghel o ang mga tao na luwas. Tuanas langit. O dinhi sa yuta. Kinsa rin dinhi sa yuta. Kita, na mga tao nga buhi pa. Kita mga Kristohanon. O sa ilaw sa yuta. Kinsa rin na sa ilaw sa yuta. Ha? Ay, katong nangamatay na. Ilaw sa yuta man. O, katong ipanglubong na ba? Bisan ka rin katong ipanglubong na. Ingon pa galing si Ginoong Hesus, tanang tuhod mga piko. Bisan ikaw gilubong na. O ang tanang dila magsugid nga Ginoo si Ginoong Hesus. Kinsa ning dila? Dila sa anghel, dila sa tao, dila sa tao nga namatay. Tanan. Grabe no? Imagine na to nga tanang tuhod ngadto sa langit, gapiko, tuhod sa mga anghel. Unsa na sila kagamahanan pero piko ilang tuhod. Nato kang Ginoong Jesucristo. Grabe ang ilahang. Para kung tanawon ba, ang mga anghel na grabe kagamahanan, grabe po ang ilahang pagyukbo o pagtakot sa itong Ginoong Jesucristo. Dili ang mga anghel. Bisan si Satanas. Once makasalubong ni Ginoong Jesucristo, magturok sa kanto. Ang pangutana, asa ba'y labaw ang tao o ang anghel?
tao yun. Kasi tao taga. Oh. Sa tagang creation sa Ginoo, ang pinaka second to the week nga hinimo si Ginoo ang tao na. Ang ubos sa tao, wala na mga animals, mga kahoy, wala na ubos ang tao. Oh, pero gawas ka na, wala na. Ang anghel labaw, si Satanas labaw. Pero kana silang duha, si Satanas ang mga anghel, pag makita sila ni Ginoong Jesucristo, Satanas magkurok sa kanto. Ang mga anghel mapigo ang tuhod. Tungod kay dahil sa Ginoo. Pero ang tao pagkalisod ka ayo pigo ang tuhod ng Ginoo. Ano ba? Wala kang tanawon ang tao dili kaayo makadaig sa Ginoo. Nga weak manunta kayo ka. Nganong weak ayo. Magpa-astig-astig yung mga tao, huwag tayo gibate. O na natin gibate, kung tayo na ito na. Surrender mo na yun. Pero huwag tayo gibate, gusto mo. Sabi ninyo mga kingsunan, lingurani ha. Itang mga tao ba? Kumpiyansa kayo ta. Sabi ninyo, kumpiyansa kayo ta tungod kay pinangga mong bugay ta sa Diyos. Amen. Pero kini pagkapinangga sa Diyos na anay kinatuban. Wala, dilig din tayo na yung kumpiyansa. Pero na kayo mga pinangga kayo sa Ginoo, tungod kay, kanunay yung pasayo ta. Tanawa naman ang mga anghel, si Lucifer. Sa diha na nakasala siya sa Ginoo, nakasala sila sa Ginoo, wala naging sila tagayong tsansa. Wala sila pasayo pa. Kinsa na si Lucifer? Dito sa langit, ang Diyos ang pinakagawaran. Pero sunod sa Diyos, mula si Lucifer. Sa diya ka si Lucifer nakasala, batok sa Diyos. Hakbong na yun. Wala na dayon pasayuha. O katong mga anghel nga nikuyog ng Lucifer, tanan, kato sila tanan, wala na dito pasayuha. Na sa Bible, na once ang mga anghel makasala, dilit na walay pasayuhan sila. Pero ang tao mga kaigsunan, grabe ka pinangga sa Diyos. Ang sala sa tao, sukad pa ni Adan. Dito nagsugod ang sala. Pero pila katuig inadjust ang Ginoo sa atong mga sala. Karon kung pareha man tao ang anghel, sigurado yun. Kada bitang amot kung nakamakay malangit na to. Mas maayo pa itong anghel, hinapay na bilin. Wala ko salamatan na to sa Ginoo. Wala ito nga, kumpiyansa na kayo tayo na kingsunan. Abi kay pinangga kayo ta sa Ginoo. Sa pagkatinuod ang pagpangga sa Ginoo adunay tinutuban. Pag-abot sa paghukom mo ay pinangga ay diha. Mupadayon ka ng pagpangga sa Dios kung ikaw naluwas. Pero kung ikaw nagpadayon sa imong pagkapasasala, mahanaw ang pagpangga sa Ginoo. Pero grabe na. Ang tsansa ba ihatag sa Ginoo dili pa sa anghel ba? Pagkasala sa anghel, wala na yun. Automatic paphada yun dito sa langit. Pero ang tao, sa diya nakasala, sukat pagsugod pala sa tao, nakasala na ang tao, ang pagkaroon ng padayon ng sala, pero ang grasya sa Ginoo ng padayon niya. Di ba? So, grabe ang pagpangga. Anak ang tao, lisod kayo tamo alagad sa Ginoo, tungod kayo naulipot ka sa sala. Tungod sa sala, naulipot ka, mauna nga, dili kayo tama ka, pangalagad sa Ginoo. Kanang ang sala kung lisod kayo ng taon, mas okay pa itong tao na demon possess. Ganap ito ang nisulod ni mo sa Satanas, or ang demon yun, okay pa na siya, kaysa sala ang sulod. Kaya kung ang demonyo musulod sa tao, i-cast out na hawa na siya. Pero kung ang sala, dili na pwede ni mo nga, in the name of Jesus, hawa ang sala. Di ba pwede gano'n na siguro? Yes, pwede. Lisod kaayo kahawaon ng sala sa ato ang kinabuhi. Wala na kinahanglan ang tao o gitawag total surrender sa iyang kinabuhi ngadto sa Dios. So diyan ta mga igsoon. Once ang sala musulod sa tao, kaya musulod bitaw ang sala sa tao, dili na si tanin ang partner na. Kaya si Satanas dili kay nakasulod sa tao. Dili na sa penetrate sa tao. Kayo. Doon ay uban mo na ma-demon possess.
Pero dili po tanang higayon ngayon anak. Ang kinsa imong sulod sa tao, ang sala ra. Sa diya kung sulod ang sala, tagbuon kayo na sa tawhanong kinaiya. Mo na rason nga ngano nga ang tao nahimo siya makasasala, nahimo siya nalayo sa Dios, tungod kay ang tawhanong kinaiya nakig-partner na sa sala nga ning sulod diya sa tao. Ang tao lungod ang iyang hilig kalibutanon. Unya ang ihatag sa sala kalibutanon. Wala sila magbispri na sila mo. Pag ang tao makasala, mahimo siya makasasala, ang iyang tawhanong kinaiya magkuyog-kuyog na silang duha. Magkauyunay na silang duha, bispre na silang duha. Kinsa may dominante sa lawas, di ba? Ang atong kinaiya. Oh, muna ang kung ikaw makasasala nga tao, di ka pwede matong simbahan. Kinsa magbuot anak, ang imong tawhanong kinaiya. Ngano man tungod kay imong tawhanong kinaiya, nahimo nang makasasala tungod sa sala naming sulod. Muna lisod mga kaigsunan. Pero karon di pasaylo na ta sa Ginoo. Amen ba? Amen. Gipasaylo na ta sa Ginoo mga igsunan. Mao nang makahimo ta sa pagsulod sa simbahan, makahimo ta sa pag-alagad nga makanunayon kay gipasaylo na ta. Nagpasabot lamang kana nga ang sala dili na dominante sa atong kinabuhi. Do ka sala ta mo weak na siya ba? Oh, atong ang ba, atong COVID ba? Nga katong gi-inject bitaw. Ngayon pa nila kanin vaccine. Oh, vaccine ba? Vaccine. COVID ni nga patay na. O patay, weak na. O weak na to. Dili na na makapinsala sa imo ha. Ingon na po, kung kita nahimo na tang Kristohanon, di pasaylo na ta sa Ginoo do makasala ka, pero kanang maong sala nga ato ang natagamtaman, dili na na dominante sa ato ang Christian life. Lahi ra gyud tong nagkinabuhi ka sa sala. Ultimong imbitaron ka pasulod sa simbahan, di ka pwede. Oh, siguro og na Thanksgiving, mapugsan may tawa ka na. Pero sunod never na yun. Wala yun, nga naman, ang magbuot nimo, ang dominante nimo, ang imong kinaiya. Tawahanon, sa inyo ni Paul sa tawahanon kinaiya, daotan kinaiya. Mo na partner diha sa sala. So kining pagpasayo sa Ginoo sa atong mga sala, mga igsoon, usa lamang kini ka pribilehiyo nato. Privilege ni. Mo na nga kana bitaw dili nato angay nga kalampason. Ikaw ug ako gipasaylo na. Unya kung balik pa kasi imong kinaiya. Sama sa akong giingon, perting lisura, tangtangon ang sala. Mas okay pa nang na-demon possess ka. Kaya pagkatangtang sa demon possess, ipadawat ka sa Ginoo, demonyo din na balik sa inyo. Pero kung ang sala, gani mo imong kupot sa imong kinabuhi, ultimo pagkatong simbahan, di katungtan. O karon nga nung liyan na ta, nangalagan na ta sa Ginoo, tungod kay nasipri na ta. Amen. Sa mga kasaypanan nga ito ang nangkon. So, gipasaylo na ta sa Ginoo mga kaigsuonan sa sala o karon dili na to ang nagsaya niya. Kaya kung ito nanawa ng mga anghel, walay kasayuhan sila. Mas bitaha, pag-yun kita nga tao, pinangga kasi Ginoo, bisan makasasala ta. Okay, pero tinaghan kay gayunan eh. Usahay, dula na ito Ginoo. Lord, pasaylo Ginoo, kasala ko. Napagpasaylo na po. Ay ka po ta. O, dinoon, pasaylo. Wala, dula na ito ang Ginoo ba? Pero wata masayad, grabe ang pag-amping sa mga anghel. Hindi sila kasala. Okay, once makasala sila, bigyan sila anak forgiveness. Wala dito pasaylo anak anghel. Pero kita, sayad, dula ka ba? Usahay mo, malagan, sayad, hilig, sayad. The supremacy of Jesus above all things is enough nga ato siyang yukuan, ato siyang simbahon, ato siyang alagaran. Therefore, always put Jesus Christ in a high value of respect, high value in worship, because He is supreme above all of His creation. He is king above all kings, and He is more than powerful
above all powers. Amen. Lord, salamat sa inyong pulong na inikabuntagan. Salamat kay wala kami masipyat sa amuang Diyos na alagaran. Salamat, Lord, sa paghatag na mo o pribilehiyo na mapasaylo kami bisan sa among pagkamakasasala. Salamat, Lord, kay bisan kami mga huyang na mga binuhat. Pero ang imong gugma ka namang nagtinapin. Dili man may mga anghel, pero ang mga anghel once makasala, di sila pasaylo. Walay kapasayloan kanila. Kami nga mga tao, daghang mga kahigayunan. Bisan unsa kadako ang amuang sala, once kami muduol kanimo Ginoo o pinuhay ang imong mga kamot nga mapasaylo kanimo. Salamat Ginoo kay usa kami sa nakabenepisyo niya ng mga pribilehiyo. O karon Lord nga imo naman mi ipasaylo. Abangi mi nga dili na gid mi mabalik pa sa among anhi ng mga kinabuhi. Aron sa inyo ni anak, magpalipayon kami sa among pag-alaga niya. Ikaw, Lord, magpanalangin sa imong pulong ng imong kabutagon hangtod mahuman kining bulan sa September. Nga amo ang mapasabot pag-ayo unsa Ginoo Dios ang tumong tinguha sa imong pag-anhi ug sa among kinabuhi. Pinita na Lord, imong gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen.